Napasambit na lang sa Panginoon si Ted Filon, mga kababayan. Nung natuklasan niya na mayroon na namang ginawang kababuyan etong mga taong gobyerno, mga kababayan. Ang sabi ni Ted Filon, Lord, ano bang kasalanan namin na binigyan niyo kami ng ganitong klaseng leader? Mga hybrid daw, mga kababayan. Kalahating sawa, kalahating buwaya. Babaeng ahas, krokodelos romaldos, kuting. Mga hybrid daw, mga kababayan. Yan talaga ang sinabi ni Ted Filon. Na hindi na raw nakontento. Lahat na daw ng pwedeng pagkunan ng pera, ginalaw na nila. Panoorin niyo po, ha? Talaga naman ng Panginoon, ba't kami ganito? Anong kasalanan namin, Lord? Deserve ba namin ito? Siguro, mga kababayan, eto na ang parusa sa atin sa pagbalik sa mga Marcos na iyan. Nung kami binigyan ng mga leader ng ganito. Bakit nyo kami binigyan ng mga leader na ganito? Yan ang tanong ni Ted Filon sa Panginoon. Yung hybrid eh. Di ba hybrid ng mga taong gobyerno, di ba? Alam mo yon, yung half sawa, half sawa. Ahas. Babaeng ahas. Buwaya. At half buwaya. Maliban po sa PhilHealth, isa rin po sa pinag-discuss. Half sawa, half buwaya. Tahan na government-owned and controlled corporation, nito pong bumuo ng ating pambansang budget. Eto, mga kababayan, ha. May bagong pinakialaman ang mga half sawa, half buwaya, mga kababayan. Pera na naman ang bayan. Smio. Yung mga savings, mga kababayan, sa mga bangko, sa mga insurance. Smio. At ito, hindi po ito ginalaw ng presidente. Yung pong ginawa nila. Ang ibig sabihin niya, hindi ginalaw, hindi vinito. Proposed by the buwaya, mga kababayan, sa Congress. Sinabmit doon kay Kuting. Sa BBM. Hindi niya ginalaw, hinayaan niya, mga kababayan. Ibig sabihin, agree sa kanya. Napakialaman ang pera. Na yung pong Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC. yung mismo pong Deposit Insurance Fund ng PDIC, kinalikot nila. Kinalikot insurance fund, ba kababayan, sa bangko. Kung dati insurance sa health, ngayon insurance na naman sa bangko. At binawasan nila ng 107.23 billion pesos. 107 billion? Sino ang totoo? Si Topacio, si Ted Filon. Kanina kay Topacio, 117. Ewan na natin, pero basta 100 billion plus, mga kababayan. Ano mo ba itong Philippine Deposit Insurance Corporation? Palagi yung nasa advertisement, mga kababayan, sa bangko. A member of PDIC. After sa palatastas, sabi ni Tambalusos, mga kababayan, palatastas, patalastas. Pero ang sinasabi, mga kababayan, a member of PDIC. O yan naman ang kanilang pinakialaman ngayon, mga kababayan. Baka ako narinig ko na ito. Mag-impok sa bangko, di ba? Member PDIC. Member PDIC. Para kung mabangkarote, mga kababayan, insured ang iyong pera, nabibigyan ka pa rin. Up to 500,000. Paano na yan? Kinuha. 107 billion daw, mga kababayan, kinuha ng gobyerno sa PDIC. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo po ay nagdeposito sa mga bangko, kapag po nagkaroon ng problema yung bangko, insured ang ating deposito, this time hanggang kalahating milyong piso. Tama. Example, babankrupt ang land bank dahil ang pondo nilagay sa Maharlika Fund. Tapos, umaasa ka, anyway, mayroong insured sa PDIC. Tapos, eto, kinuha na pati pondo sa insurance. Mag-impok sa bangko, di ba? Animal? PDIC. Meron PDIC. po kasing iminamandato nga dito po sa charter ng PDIC na sila po ay mangangalap ng pondo, ng pera mula din po sa mga bangko. Basically po, mga kapatid, no? Ito pong PDIC, ang kanila pong hawak na Deposit Insurance Fund, dito pong nagdaang 2023 ay 310.08 billion. Okay. Yan pong perang yan, binawasan po, Binawasan. ng Marcos administration. Marcos administration, kalahating ahas. Ano ba yan? Kalahating sawa, kalahating buhaya. Ng 107 billion para po gamitin na naman sa mga infrastructure. Infrastructure!
Aling infrastructure mga kababayan, wala nga tayo nakikitang big ticket infrastructure. Yung mga railway mga kababayan sa Mindanao, sa Bicol, kinansila. Kung mayroong mga big ticket infrastructure mga kababayan, dapat early on, first and second year ng iyong pamumuno, maumpisahan na dahil long run yan mga kababayan eh. Ngayon mga kababayan, ni isa, wala pong talaga pong big ticket infra na maipagmamalaki talaga natin mga kababayan. Wala. Ng gobyerno. Okay lang naman. Kasi po, nangangahulugan na ngayon, 202.8 billion na lamang yung pong hawak na Deposit Insurance Fund ng PDIC. O paano kung magkaroon ng krisis? Hindi natin alam mga kababayan. O, di ba? Kukulangin na yan. Ito po naman daw, mga kapatid, ay sasapat na. Doon po sa binabanggit nila kasi may mga ratio yan. Sinasabi nila, Dahil pinagbasihan nila mga kababayan for the past 2 years, paano kung magkaroon ulit ng pandemya? Knock on the wood. O kahit anong mang sakuna. Massive na mga kababayan, catastrophe. Wala na tayong pera. hindi mo kayo mag-alala kasi sakto pa rin yan. Doon sa iminamandato na kinakailangan. Okay lang sana mga kababayan, no? Kung talagang may napuntahan yung mga yung kinuha nilang pera, mapupunta na naman yan sa ayuda. Sasabing infrastructure, wala nang infra. Mapupunta na naman yan mga kababayan sa sinasabi nilang mga repair sa mga magaganda pang kalsada, bubutasan nila. Sisirain. Flood control, hindi po natin ma-audit mga kababayan kung justified ba ang bilyones per day. Meron kang at least 5.5%, at least na deposit insurance fund doon sa estimated insurance deposits. Ang sinasabi po dito ng iba, talaga bang lahat na papakialaman nyo, pati Lahat. sa PDIC fund? Lahat pinakialaman. Hindi po ba? Sabihin mo ng, hindi, tama po. Basta may nakaimbak na pera mga kababayan, nakita nila, uy, may pera dyan. Pakialaman natin. Ganyan kakati ang kanilang mga kamay. Sakto pa yan. Oh, Diyos Okay, mio. hindi naman bawal yan. Pwede namang galawin yan. Okay, fine. Sige po. Tayong lahat magdasal na wala tumama sa ating pandemya. Di ba yan talaga ang purpose ng mga kababayan? Yung insurance? Para sa mga unexpected na circumstances. Ngayon mga kababayan, kinuha. Dahil wala naman daw unexpected na circumstances. Paano nyo nalaman unexpected Na nga? wala sa ating tumamang anumang financial crisis na baka pag kinakailangan na po talaga na bayaran ng insurance ang mga depositors po ng bangko. Wala na. Magka-problema tayo. Huwag naman po sana mangyari yan. Please. Kasi mga kapatid, ang particular po dito na pinangangalagaan ito ay yung maliliit na rural banks. Kasi yun po lagi ang prone Yung mga lalaki siguro wala ho tayong pangamba dyan. Itong mga malalaki po, itong mga university. For now. Pero kung may mga big events mga kababayan, paano na yan? Paano na yan? Pas kung tawagin. Pero yung mga maliliit, okay, assuming po hindi naman lahat siya magsasarado. Oo naman. But the point is, number one, yung confidence mo, di ba? Yung confidence mo. Kaya nga insurance, di ba? Dahil mayroon kang dapat confidence. Ngayon, insurance pa ba ito? Wala nang kinantina ang pera ni Marcos, mga kababayan. Confidence mo sa banking system, particularly po itong mga delete na bangko, yung kanyang insurance. Huwag naman po sana mangyari, natamaan ka ng gagaya po ng mga nangyari nung naalala ho ninyo, yung financial crisis. Financial Hindi ho ba crisis mga utang natin of mga kapatid 1997, 1990s. Meron akong housing loan, Panginoon Diyos. Ang aking 16,000 na monthly amortization, umakit ng 47,000. Noong panahong yun. 97, naalala ko 97 financial crisis. May mga ganyan mga kababayan. Paano na yan? Bangkarote. PDIC ba? Bangkarote. Huwag ko sana mangyari yan. Dahil kung mangyayari po yan, may problema po tayo. Dahil po dito sa pagkalikot ni... Isa lang naman ang problema, yung kumakalikot ng pera mga kababayan, yung iniluklok natin. Sa pera ng PDIC. Huwag naman tayong tamaan ng pandemya na naman dahil sa ating pong sa inyong pagkalikot na naman. What if mga kababayan, may sumiklab na gera na madadamay tayo dahil ipal-ipal ito si ngag-ngag mga kababayan. Pera ng PhilHealth. Lahat ng
ang pwedeng pagkuhanan, kukuhanan nila. Lahat. Ano naman ang sa PhilHealth. Lahat na lang. Yung sa Land Bank, tsaka DBP para sa Maharlika. Ngayon, pati sa PDIC. Opo. Nilahat nyo na. Nilahat Ano na. lang matitira sa atin? Talaga naman ng Panginoon. Ano? Itago nyo ang inyong pera. Pakialaman din yan ni Marcos, Ba't mga kababayan. ganito? Ba't nyo kami binigyan ng mga leader ng ganito? Oh, Panginoon, bakit nyo kami binigyan ng leader na ganito? Ano ba, yung mga classrooms po ng DepEd, ipipipi daw ngayon. Yes. I-funnel na sa private, mga kababayan, dahil malamang kakuntsaba rin nila yung kinontrata na private. Diba? Yung kakulangan po sa classroom, public-private partnership. Kailangan pa idaan sa public-private partnership Para para makikita. makapag-tayo ng mga classroom. Kanina Bakit? Kanina Ang na mga pag-usapan buhaya. natin sa DOE, di ba? Itong mga electric vehicle, Yes. hybrid. Ngayon, dami na hybrid eh. Hybrid. Diba, hybrid ng mga taong gobyerno, di ba? Alam mo yun, yung half Hybrid. sawa, half buhaya. Buhaya. Ahas, buhaya, kuting. Half-sawa, half-buhaya. Akala ko tinutukoy mo pa rin, hybrid na sasakyan. Papunta ka pala sa hybrid na opisyales. Ayan, tuloy ginising mo na naman diwa ng mga nakatutok sa atin ngayon. Mga half sawa, half buhaya. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.